Halos hindi na maigalaw ni Mang Rolando ang kanyang katawan matapos ma-stroke sa edad na 57. Kaya naman, kahit gusto niyang makaboto, ilang taon na siyang hindi makapagpa-reactivate dahil sa siksikan sa registration. Pero ngayong araw, sinamantala ni Mang Rolando ang pagbubukas ng satellite registration para sa PWD at senior citizens. Ngayon lang ko kasi nagkaroon ng marito dito eh. Dati po kasi sa eskwela, malayo, nahihirapan ako maglakad. Sabi, maganda po ito dahil hindi kami gano'ng mahirapan. Si Evelyn din, ngayon lang sinamahan ng nanay niya na magpa-reactivate ulit. Sabi niya, noon kasi, umaayaw na ang nanay niya na magparehistro dahil sa siksikan na nga, hirap pang makarinig at makakita. Pero ngayon, mas madali at maayos na ang proseso. Kapag lalo pa mga senior, mahirap kasi minsan sa taas ang ng permahan, sa baba, kaya nahihirapan, kaya dapat may kasama rin pag senior. Ayon sa Commission on Elections, ang registration sa National Vocational Rehabilitation Center sa Quezon City ang pinakaunang satellite registration para sa PWD at senior citizens. Sabi ng COMELEC, plano nilang dagdagan pa ito sa ibang lugar sa bansa dahil nakikita nila na kailangan ng atensyon at mas maayos na lugar para sa mga nasa vulnerable sector. Dapat po sana makapaghanap ang Commission on Election ng mga ibang alternatibo ng mga polling places, katulad halimbawa ng mga buildings ng high school, lalo po ito ay public high school sa atin, o kaya ibang public or government buildings na pwedeng isagawa ang ating halalan. Dahil naman sa registration, inaasahang nasa 300,000 na mga PWD at NCR ang muling magpaparehistro. Kaya naman sa mismong botohan, bawat eskwelahan magkakaroon na ng emergency accessible polling precinct para sa kanila. Hindi lang yan, lahat na rin ng presinto sa bansa bubuksan na ng alas 5 ng umaga para lang sa pagboto ng mga nasa vulnerable sector. Kung yun po naman yung kanila pong kagustuhan, no problem po, dadalhin at papadala po ng COMELEC yung mismo mga makina na meron muna tayo, yung naipademo po natin sa media, naipademo po during the procurement o bidding, at naidemo rin before bago po bumoto ang COMELEC na mabigay ng award dito po sa Miro System. Sa ngayon, kahit isang buwan pa lang ang registration, nasa 1.3 million na ang nagpaparehistro. Nakikita ng COMELEC na lalabis pa sa 3 milyon ang magpaparehistro dahil hanggang September 30 pa ang registration. Pero sabi nga ng COMELEC, nakabantay pa rin sila sakaling may magtangka ng double registration. Samantala, sa issue naman ng Miro Systems na gagamiting fast-track system sa 2025 national at local elections, sabi ng COMELEC, handa silang humarap sa Kongreso sa susunod na linggo para mag-demo ng base system ng mga automated counting machines. Nilinaw din ng COMELEC, walang pamimili ng bidder o tailor fitting na nangyari sa pagitan ng komisyon at ng Miro. Dumaan ito sa tama at transparent na proseso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.